What up, y'all? It's ILC from Northfield Records, and this video is made possible with the partnership of 2600 Streetwear. And nakikita nyo, meron silang mga products ngayon. Ito, cup. Then, meron silang mga bagong release na shirts. Ito nga pala. Yan. Tsaka kung nakikita nyo sa likod ko. Yan. So, don't forget to follow them, to like their page. At kung gusto nyo silang makontak, search nyo lang sila sa Facebook, sa Instagram, or through email, 2600 Streetwear. And if you want to get to know about me more, stay tuned and watch until the end of this video. Paano nga ba ako nagsimula sa hip-hop industry? So, ang maalala ko kasi is, hindi talaga ako as in hip-hop simula noon pa. Kasi lahat ng genre talagang pinapakinggan ko. So, wala akong kinikilingan or favorite. Then yun nga, until siguro mga 2016, ayan, na-try kong magsulat ng sarili kong kanta. Ayan, pero hindi siya hip-hop, ano siya, R&B, ganun, trap soul. So yun, yung mga ginagawa kong kanta noon, hindi ko pa siya nire-record, pina-perform ko lang siya ng live sa mga inuman, sa mga kainuman ko, sila lang nakakarinig. Then yun nga, hanggang sa nakilala ko si AB1, ayan, tapos doon ko nalaman na may sarili pa, may sarili. Doon ko nalaman na parehas pala kami ng hilig, may hilig kami sa music. Then yun, after nung pandemic siguro, ayun doon kami naging magkagrupo sa BLD and Baguio Local District. Then yun, doon ko nakilala yung mga kasama ko ngayon sa music, sa hip-hop. Doon ko nakilala si Kuya Dro, head namin ng NPR. Then yun, yung mga artist namin ngayon dito sa Baguio. Ngayon doon ko sila unang na-meet. Although medyo mayan pa ako noon. Kaya medyo ngayon ko lang sila nakakasama, nakaka-jam, nakakausap ng masinsinan, ganun. So yun, siguro yung mga year na 2022, doon ko na talaga na-embrace yung hip-hop. Tsaka, sa pagkakaalam ko, simula bata pa ako, nung pausbong pa lang yung flip top, ayun, nung elementary, gumagawa-gawa na ako ng mga rhymes ko noon, parang pinaglalaroan ko lang. Pero hindi ko alam na part na siya ng hip-hop culture. So yun, siguro, nasa part na siya ng buhay ko, yung hip-hop. Parang ngayon ko lang ulit binubuhay. Actually, wala man akong masyadong kilala na parang pinush talaga ako na pumasok sa hip-hop. Parang ano lang, hindi ko siya masyadong ina-expose ba sa mga tao. Kasi sa pagkakaalam nila, masyado akong mahiyain, ganun. Tapos, ayun, parang yung hip-hop na lang yung dahilan kung ba't na-boost yung confidence ko. Parang yun yung naging part ng ng progreso ko ba, para hindi lang gumaling sa larangan na to, kundi pati rin yung sarili ko na i-improve ko. Siguro yung mga sumusuporta sa akin doon, yung mga nakakarinig nga, yung mga kasama ko sa inuman doon, yung mga nakakarinig ng mga kanta ko. Siguro isa sila, kasama sila doon sa mga nag-impluwensya sa akin. Sa yung mga pinapakinggan kong kanta, since yun, madaming genre akong pinapakinggan. Yun, nakikinig ako kila Kendrick Lamar, kila J. Cole, tsaka yung mga old school na 90s hip-hop, yun. Yun, malakas ang impluwensya nila sa akin dun. Kaya, siguro mas maganda sa tenga ko, or kumbaga mas patok ba sa tenga ko, ganun. Actually, wala akong masyadong sinalihan bukod sa NPR lang. Pero yun nga, nabanggit ko nung una, before ako maging NPR, may grupo kami na Baguio Local District, doon ko na kasama si AB1. And unfortunately, hindi kami nagtagal until yun. Yun pala, yung BLD is under din pala siya ng NPR. So si Kuya Dro pa rin yung head nun. Until, ayun, nakausap ko na siya, then naisali na ako sa Northfield Records. Si ILC sa hip-hop ay
isang versatile na artist and isang aspiring na beatmaker. Sa pagiging artist ko, sinabi ko? Nawala na ako. Sa pagiging artist ko, siguro kaya ako nasabing versatile kasi hindi ako nag-i-stick sa isang style. Then, siguro hindi ko pa nahanap yung sarili kong boses sa style ko. Then, yun nga, ang nasa isip ko kasi pag may kakolab ako, kailangan ko siyang bigyan ng magandang collab. So yun, parang binabagayan ko rin yung style niya. Siguro yun yung way ko ng paghanap sa sarili kong style. Pero andun pa rin yung thought na maganda dapat yung kakalabasan ng kanta kahit hindi ko naman sinasabing ginagaya ko yung style ng kakolab ko. Pero yun, may pinapakita ko pa rin yung sarili kong style. Mga struggle ko siguro nung nagsisimula pa lang ako is yun, yung pagiging mahiyain. Ayun, madaming nag-aaya sa akin ng collab noon pero hindi ko nasisipot, ganun, hindi ko nagagawa. Kasi, ayun, overthinking din. Inisip ko baka makornihan to, ganun. Kaya hindi natutuloy. Tsaka yun, madami akong na-miss na opportunities, mga events. Kasi, yun, yung hindi ko siya ginawang priority. Hindi ko siya naisip na career. Parang mas inuna ko yung kumayod ba through work, ganun. Hindi ko siya naisip na pwede ko palang maging way to para mas mag-grow as a person. So yun lang siguro yung mga struggle ko. Sino nga ba ako kung hindi ako naging artist or rapper? Siguro chef. Kasi mahilig din ako magluto eh. Tsaka yun yung pinaka nagustuhan kong work since madami akong pinasok na work din. Yun, pagluluto talaga. Parang dun ko nakita yung Kapampangan blood ko kasi half Kapampangan tsaka half Igorot. So, yun, parang nakita ko sa pagluluto yung may skill ako sa pagluluto, ganun. Tsaka hindi ako nai-stress sa pagluluto. Parang nung nag-work ako, hindi ko siya inisip na work. Parang lang, nilalaro-laro ko lang ba, ganun. Pero nakakagawa ako ng masarap na pagkain, ganun. Nakapagluto ako ng maayos. Tsaka kung hindi man chef, siguro athlete, ganun. Kasi basketball din ako, ganun. Yun siguro pag di ako artist. Ang masasabi ko sa hip-hop ng Baguio ngayon is napaka-preparado at seryoso. Alam mo yun, hindi yung tipong natripan lang nilang gumawa ng kanta, ganun. Tsaka ang gaganda ng movement ng mga artist ngayon. Alam mo yung hindi lang sila focused sa music, focused din sila sa hustle nila. So, pinagsasabay nila yung hustle tsaka passion at the same time. So yun, ang sasabi ko din, may tira lahat ng artist. Hindi kami, hindi tayo lampa-lampa, ganun ba? Parang putyo-putyo lang sa gilid, ganun. Tsaka ang maganda sa hip-hop ngayon dito sa Baguio is, sama-sama kami, wala kaming beef sa isa't isa kahit magkakaiba kami ng grupo. Kumbaga gumagalaw kami as one. Parang isa lang talaga yung layunin namin at hindi kami, parang may alitan ba. Kahit hindi kami nag-iinggitan sa isa't isa, parang tinutulungan pa namin yung mga kasama namin na mag-improve pa. And ang mga madalas kong pinapakinggan na nabanggit ko sila J. Cole, Kendrick Lamar, mga 90s hip hop, old school. Then, siguro hindi nila isipin na nakikinig ako ng mga pang EDM, ganun, mga mga pang party-party, ganun. Pero mas sa akin ay mas notable ang Afrobeats. Kasi, ayun nga, hindi ko natatapos yung araw ko pag hindi ako nakikinig ng Afrobeats. Minsan yun pa nga yung parang morning routine ko. Yun yung background music ko, Afrobeats. Kasi may siya parang close siya sa parang cultural music. Kasi yun nga, iguro din ako, nakakarinig ako ng mga kanyaw, ganun. Siya, parang yun nga, mga instrument ng
mga katutubo. Ganun yung tunog niya, ang soulful. Then at the same time, mapapa-groove ka. Parang ano siya, uplifting talaga na music. Kasi hindi naman siya music kung hindi ka mahuhook sa vibe niya eh. Hindi effective yung music pag kumbaga hindi ka napasabay. So yun, yun yung mga pinapakinggan ko. Sino nga ba? Napakadami. Pero may mga close friend din. Naging close ko din dahil dito sa hip-hop. Ayun, sila KCG, sila Bad D. Napakadami. Sila Kuya Pael, ganun. Ngayon, sila, nakilala ko lang din dito sa hip-hop. Sila talaga yung, ano yun, may tira talaga. Ayun, kapag pag may free time ako at hindi gumagawa ng kanta, tinatry ko pa rin gumawa-gawa ng beats. Although hindi ko siya natatapos talaga. Kasi parang parang iba na yung vision ko ngayon. Parang nakafocus muna ako sa isang bagay. Parang hindi ko naman siya kailangang pagsabay-sabayin para hindi ako ma-overwhelm or mapagod agad. Kasi it takes time naman talaga sa craft mo eh. Hindi siya yung biglang boom. Kailangan sumunod ka pa rin sa tamang proseso. At i-enjoy mo yun. Mensahe ko sa batang ako, habang nandyan ka pa lang, nag-enjoy sa kung ano mang ginagawa mo sa buhay. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano talaga yung purpose na binigay sa'yo ni God. Dapat simula bata ka pa lang, alam mo na. Kaya ngayon nandito na ako. Ayun, wag kang paligoy-ligoy ng desisyon. Dapat alam mo yung mga responsibilidad mo sa buhay. Tsaka dapat hindi ka nawawalan ng respeto sa lahat ng taong makasalamuha mo. At yun, wag kang maging kupal. So, mensahe ko sa mga paparating. Kagaya ko rin, paparating. Include ko sarili ko. Ayun, wag kayong mawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ayan, wag niyong iisipin na walang kahantungan yung ginagawa nyo. As long as may intention talaga kayo dun sa craft nyo, hindi yung parang trip-trip nyo lang. Yun, kapag trip-trip mo lang, wag mo nang ituloy. Dapat, itong ginagawa mo, sinasa puso mo, galing sa puso. At dapat yung ginagawa mo is may mensahe talaga. Then yun, wag mo rin kakalimutan nga, yun, respeto. Respeto sa mga nakakasama mo, kahit sabihin mong mas bata pa yan, ganun. Respetuhin mo para respetuhin ka rin nila pabalik. Kasi ang bagay na yan, hindi yan nabibili ng pera. Parang yan yung dadalhin mo hanggang makapunta ka sa tugatog, ganun. Tsaka, yun, part na rin siya ng pakikisama mo. Basta yun lang, wag kayong maging kupal. Ayun, bakit nga ba nila ako dapat suportahan? Ayun, kasi nga ngayon, bibigay ko yung best ko para makita nyo talaga kung ano yung talento ko. Since yun nga, lagi ko kayong binibitin noon sa mga kills ko noon. Ayan, ayun, para ipakita ko rin yung mga iluluto ko. Alam nyo na yun. So yun, sa mga susuporta, tsaka mga sumusuporta na, masasabi ko lang sa inyo, yun, antabay lang kayo dyan. Huwag kayong mainip. Kasi madami kaming nakahanda, madami akong ihahanda na magagandang tracks tsaka mga projects para naman may pakita ko talaga yung best ko, hindi lang puro amba, ganun. Ayun, napakadami yung dapat abangan sa amin, sa grupo namin na NPR. Hindi ko na babanggitin in full details, basta yun, may album kami. Bangabangan yan. Tsaka yun, may mga bago kaming artist din na fresh pa. Parang hindi yung mga typical na narinig nyo na mga bang tawag sa kanila, parang generic, ganun. Hindi. Mga bagong flavor sa tenga. Yan. And once again, thank you nga pala sa aming partner, 2600 Streetwear. Yan. Kaya kung gusto nyo umorder sa kanila, kung gusto nyo silang makausap, follow nyo sila sa Facebook, tsaka sa Instagram, 2600 Streetwear, tsaka you can email them, 2600 Streetwear. And also, don't forget to like our page, Northfield Records, subscribe to our YouTube channel, Northfield Records. Then, sa aming Instagram, follow nyo rin kami, Project NPR. Ayan, shoutout ko nga pala yung family ko. Ayan, tsaka si mama.
and hindi niya alam yung mga ginagawa ko ngayon. Alam mo na, yan. And diyan promote ko rin yun si mama yung Sweet Home Delights, ayan. Gumagawa siya ng pastries, ayan. Kung gusto niyo ng mga panghandaan, ganyan, pwede siyang i-contact or pwede niyo akong diretsong PM. Then yun nga, di ba, umuso ngayon yung Dubai Chewy Choco, yan, gumagawa din si mama. Ayan.